So, hello po mga kapiks. Morning sa lahat. So, ayan for today's video. Ngayon po ay Webes at labaday naman pa ako mga kapiks. So, hindi pa ako nag hand wash or yun nga ako, gumamit pa ako ng washing mga kapiks. Namimiss ko din pong gamitin yung washing dito sa bahay. So, yung labahan ko po is 3 salang lang po. So, inuna ko po yung mga uniforme ng mga bata kasi yun nga since Monday, simula po nung Lunes hindi pa ako naglaba. So nakastock pa po yung sinot lang uniforme. So ngayon nag-ano na pa ako ng tubig habang umaandar po yung washing mga kapiks. Dahan-dahan naman pa akong mag-iigib ng tubig para yung dalawa kasi yun natulog pa po. Hindi ko lang po muna ginising. Alas 7 pa lang naman po mga kapiks. Ayan, 7:52 pa lang po ng umaga. So, tinapos ko po muna yung video call po namin ni Papa Pix kasi yun nga, pumasok na po siya sa trabaho. Alas, ano na po sa kanila? Ay, mag-alas 9 na po sa kanila mga Pix. Dito naman sa amin, mag-alas 8 na. So, ayan, dito po yung dalawa sa baba. Sure one. So, dun po yung labahan ko. Ayan yung labahan. Yung dalawang labahan. So, yung tindahan, hindi ko lang po muna binuksan kasi yun nga, mag-stock muna ako ng tubig kasi maya-maya dadami na naman po yung mag-iigib. Biglang maanohan po tayo ng tubig. So, habang umiikot pa po yung washing, yun nga, nag-iigib lang po muna ako ng pangbanlaw po na tubig. Tapos, maya-maya din po pag matapos po akong mag-igib, gawa naman pa ako ng yelo kasi ng ano po yung gawa pa ako ng yelo kasi naubos na po yung ginawa ko. So hindi pa rin po na ano yung nangyaring trahedya po dito sa San Jose National High School. So yung ibang parents po pumunta ng school, kinuha po yung mga gamit ng mga bata, yung mga naiwang bag, mga naiwang sapatos, medyas. So si Ate Isra, hindi ko na po siya pinabalik doon kasi nadala niya naman po yung bag niya tsaka envelope na. Sabi ko, ano pa yung gagawin mo doon? Natatakot ako, ate, na ikaw lang yung babalik sa school. Sabi ko, pag pumunta ka sa school, kailangan kasama ako. Hindi ako kampante kung kayo-kayo lang ng mga kaklase mo. So yung ginagawa ko mga kapiks, sinasarado ko po muna dito sa bahay bago ako umalis mag-igib sa balon. Yan po yung unang salang natin. Ang init na morning sa lahat. Alam niyo po ang daming nangyayari hindi maganda. May ibang balita na may nang sasaksak. Dito kusang nag-ano lang po si Saki, sariling ligo lang doon sa CR. Give muna ako mga kapiks. Ano to? Ha? Turog pa rin magaron. Wala daw. Pita. Open out bintana. Yan. Balik pa ka ng material. So hindi pa po natatapos yung ayos na rusan sa taas nila. So ayan, nabuksan ko na din po yung ating sari-sari store or sira-sira store kasi yun nga palagi pong nako-close at nakapag-impact na pa po ng 3 batya. So ayan, upo po muna tayo din, hindi pa naman po
tapos umikot yung washing natin, ay yung ating labahan. So yun nga mga kapiks, hindi lang po muna ako pumunta doon kina Papa kasi may tao naman po doon. Wala pa naman pong pasok dito sa amin. 3 eskwelahan sa San Jose Central School. Doon nga dito sa high school kasi matik pa po yan talaga mga kapiks. Matagal pa pong mag-ano yung pasok nila. Balik eskwela. Tapos yun nga yung ibang estudyante naman po. Nagsilipatan na po ng school. Yung ano po, naging teacher ni Patpat ng grade 2, naging teacher ni Piang. Yung anak niya po is grade 9. So, na-trauma ng mga kapiks kasi malapit lang po yung room nila doon sa may mga binaril na estudyante. So, yun nga mga kapiks, yung mga binaril na mga bata. Sabi ko pa po, hindi niya po yun mga kaklase. Hindi po yun kaklase ng suspect. Kung bagay, yung pag-baril niya po is random. Kung sino po yung makikita niya, yun po yung binabaril niya. Tapos parang ko po na may hinahanap sila or hindi nila mahanap yung kanilang target. Yun daw yung So kawawa po yung mga nadamay mga kapiks kasi wala po talaga silang kaalam-alam. Tapos yun nga dito sa may binibigay po na tulong, may isang batang namatay, nadamay sa pamamaril sa eskwelahan. May isang pamilya na hindi po nila tinanggap yung bigay na tulong. Kasi sabi pa nila kung tinanggap mo parang binayaran na din po yung dignidad nyo kasi yun nga yung hinihingi po nila hustisya. Hustisya para sa anak nila, hustisya para sa kapatid nila na hindi na makakapagpatuloy sa pangarap niya. Hindi nila tinanggap yung yung bigay na tulong. Yung mama po nun, yung si Dazo, siguro na niyo po yung si Nicole Dazo, hindi po tinanggap ng kanyang mama, ng kanyang papa yung bigay na tulong. Kasi po yung hinihingi nila hustisya sa anak nila na hindi na makakapagpatuloy sa pag-aaral. Dahil wala na po, yun po mga kapiks. Laking pasasalamat po talaga na safety po yung anak ko, pero din po tayo sa mga nadami ng mga bata. Bali, siguro tatlo pala silang nasa ICU. So, iba lang po yung nasa ACE. Tapos, yung sa ACE po, yung sa ACE po mga kapiks, yung tama niya sa liig. Tapos, yung sa EVRMC, yung mata niya naman po na direct sa ulo. So, wala pa pong update doon. Tapos, may isa naman po na sa tinai daw. May 3 butas. So, nahirapan sigurong pero sabi nila na operahan naman daw. So, under observation na lang mga kapiks. Survive po yung dito sa ACE kasi yun nga nakakakain na daw siya. Yung problema, hindi lang po nila pinipersang paano magsalita. Tapos dito naman din po sa LPH may mga ibang din po na naoperahan. Iisa din po yung sinasabi nila na hindi na po sila papasok. Kaya sabi ko kay Ate Ezra, kung wala ka ng doon sa school, sa room nyo, huwag ka lang munang bumalik, huwag kang na isasama ka ng mga kaklase mo, sabihin mo agad na oo kasi ako ayaw ko. Gusto ko pagpapasok ka, doon na okay na ang lahat. Kung may ibibigay sa inyo na module, sige gawin mo para yun nga humalibang naman po mga kapiks. Kasi sila Patpat may binigay po na module yung guro nila. Palit na nga di. Palit na. Pwede nilak ko ang biscuit. Mawara ito. Bahala ka ha. Mawara nga dito. Ayaw tawag-tawag lang ko ha. Bahala ka mawara. Yan, nag-charge po si Charlene. Nalubat na siguro kakaselfon. Hi, Jai! Ah, wow. I have a visitor po. Timing din, naglalaba ako. Yung bulig-bulig me. Dito po sa Tilan.
Ano, dahil din katikang. Sumakay kuan. Kapi-kapi, din tubig. Plain la. Dati kuan. Jijik. Diin. Madamay kuan. Lorita sila. Kaano? Lawas. Ito hindi diya kuan. Ang gano'n yung lurita. Mauli. Ayra. Awan burod. Naku, ko ano. Ayan, dito po si Ate Lani. Wow, doon po siya nakaupo sa may mga labahan ko. Ayan, nag-stop na po yung washing. Agad kapag nag... Nag-stock akong tubig kaya marang bayad amot na gamit ito tubig. Bisan leto bubon. Ha? Ganit na mawaray kuan. Mura ka tingog. Salida. Hala, napakalos man ikaw. Good morning, Mikay. Nakain ka mo kakulop. Nakantanlawan. Ano? Pumunta po sila ng ano, Lamay. Sila Angel, tsaka sila Mika. Kanda si para ka mo, ano? Diyari. Burayan ka, atagiktik ka mo? Ha? Atagiktik? Ano man yung sanak niya to? Kuan. Motor. Oh. Meron na yung bukad. Nakapisa. Nakatusara, nabdan pa niyo, waray na. Aray. Ikuan, hi Jessica Saho. Oo. Nabdan pagyap niyo. Ano yun ni Saki? Ate. Kulang man ni mo money. Kaya dito nga sa. So yun nga mga kapiks, madami pong nagsidatingan. Dumating po si BBM. Dumating po si Sara Duterte. Ano ba yan? Sorry. Dumating po si Sara Duterte. Dumating po yun nga kahapon si Jessica Soho doon po sa school. In-interview po yung isang bata na tinulungan po yung kaklase niya. Pero mga kapiks, mas mayroon pa din pong mga ibang bata na tumulong magbuhat sa mga kaklase nila. Lalo na po yung mga nadaplisan, natamaan sa paa, sa kamay. Madami po mga kapiks. Tapos yun nga si Kagawad Kaloy. Siya po yung may video na yung kalahati po ng ano ni Kuya Junjun, yung sinasakay na po yung bata doon sa pick up. So si Kagawad Kaloy po yung nag-ano sa pick up kung pwedeng sakay yung batang si Nicole Dazo. Yun nga, dead on arrival na po yun mga kapiks. Tapos si Gatchalian dito din po kagabi. Tapos yun nga mga kapiks, yung dalawang suspect, yung maraming kaso is yung 15 years old na kung pagbabasihan, mas madami po yung nabaril nung 14 years old kaysa po yung 15 na sabi pa na parang isang bala lang po yung nailabas. So as in po talaga, planado na po noon lang 14 years old kasi alam niya po yung batas na hindi siya makukulong, pero mapupunta po siya sa kamay ng mga or sa pag-aalaga po ng taga-DSWD. Patong-patong po yung kaso ng isang bata. Tapos yung nabalitaan din po na broken family po yung broken family yung pamilya ng 14 years old na kung minsan kahit saan lang daw nakikitulog doon naman sa auntie, ganun. Tapos yun nga yung sa mga games sa cellphone, mga online games. Buti na lang po yung dalawa ko. Nung time po na doon kami sa Cebu, kina Mama Dax, naglalaro po yun sila ng Roblox, pero ngayon wala na. Alam niyo po yung nilalaro nila, ML. Yung kalaro po nila, yung papa nila tuwing umuwi ng gabi kung may time maglaro pa ng si Pix. Sila lang po tatlo, si Isra, Patpat, at si Pix. Waray operation? Ayan, stop lang daw muna yung ni Rose ngayon. Patrabaho. Matubod-tubod man. Nakakaano pa lang pag nagpapagawa ng bahay. Agoy, Noodles agoy. na lang po ulam ko ngayon. Noodles na lang ulam ni Rose. Kawawa naman. Adi daw nga maharang. Hindi ako na. Isinsilong ka din nga 500. Uray. Ang kabi, nangumport pa na akong dara nga. 500. Nagabot na ni 700 laking kubo. Ano man ito yan
Kasi yung may naipon pa ako dito tapos timing po wala na pa akong suka. Sige, listo lang. Ito Rilis lang. na lanay. Tapos, bunay. Kaya dapat dito po may na, nakapag bangin bunay. kuhan na Bay nga ni. mabugok. Bangin balot na nga Manoho. ni. Yan eh. Yan ang hingay bubutang. Sino to? Ah, Ay puno pat kuhan didi. Outlet. Ngayon ating outlet. ay. Ang yun, lagyan ko ay so magiging mo pala ako. Hindi ako na kayo natapugin. Awa na Ito eh. na sinsinyera nga din. At least wake up na kay maghimo kong ice na may ice. Sino ka mo? Hindi mo nataan. Ano, adi po Saan? Hindi ka pa nakatutilan? Adi paan? Opo, kay wala na yan at ang trabaho. Kulang po yung budget ni Rose Ann. Hindi lang daw madali yung magpagawa ng bahay. Yan, wala nagkuhan. Ready na pag-tito. Pare-pare pa para ice. Ha? 500 ti adlaw. Pagkan man, bali-bali manira. Oro advance na, oro advance. Yay! Ilista na na ito, Jim. Oo, don't you worry. There's no sugar. Kadi utangon ko lugo dito. Nakita na yun na, adi. Kan ka nagiguya na. Oh, dala paggiho. Agoy, agoy. Nagpapawisan na po tayo. So, ayan, umpisahan ko na po yung pag-kurokoso ng labahan ko. Ang seryoso po ng bisita natin. Hi, guys! Good morning! Ano tayo mga tilani? Nagkapumatin pandesal. Yun, oh. Ha? Ano? Adobo? Yan, kay mga ngaro kita. Nakaka-okay daw siya ng adobo. Sabi ko, mamaya manghihingi tayo. Nililibang po natin kasi di pa rin pumapala sa isip natin si mama mga kapiks. Kailangan din po natin libangin yung ating sarili. Kasi kahit ano na po, magta 3 weeks na si mama. 3 weeks na siguro. Ay, hindi kasi ano na po si mama nung bilang ko po 17 days na. 4, 1, 2. Ayan, magti 3 weeks na po si mama. Simula nung umalis po siya sa amin. So, ayan, umpisa po muna kung magkusok-kusok. Kasi kasi pwede kuha na lang kita. Quits. I-message ako. O, kanina lang ako, te. Kali, ah. Kali, ah. Tapos na po si Ate Lani. Awan kayo? Ano? Pakalas ka man. Kuha, dili. Nakadto ka nagkasada. Nagkulugain. Ramdam mo na wala kang sombrero. Sinalakay niya po yung kalo niya. Maganda po yung sikat ng araw. Pero dito ko lang po ito isampay sa harapan namin. So, natambay po si Tito ngayon.
So ayan mga kapiks, kinuha po tayo ni Ate Lani sa bahay. May pupuntahan po kami na kailangan po ako ay personal, charis. So yung ano, wala po tayong choice kundi ginising ko lang po talaga si Ate Ezra. Kasi hindi po pwedeng iwan doon na mga tulog sila tapos yung washing umaandar or naka-on. Tapos yung pintuan po bukas lang. Sabi ko, ate, wala po siyang gagawin doon kasi yun nga, nakapag-isakap ako ng tubig. Sabi ko, gising na ate kasi alis ako. Kapasama ko ni Ate Lani. Alas 9:01 na po. Ayan, dito po muna tayo sa likod dahil may nagpapamusic po doon sa bandang tindahan. At yun nga mga kapiks, nakapagsampay na din po tayo ng mga nilabhan. Tapos yung iba naman po yung damit na mga bata is nasa taas naman po. Ginamit ko naman po yung dryer mga kapiks kahit maganda po yung araw para hindi na po kami maya-maya ano ng mga sinampay. So, nasa taas yung iba. Yung iba nandun naman po sa front. Naka-hanger na. Ayan yung tatlong bata nandito. Iwan ko po kung ano yung ginagawa. Gaano ka madaray? Gaano ka mga da? Yung ating Ate Patpat, ayan, nag-iigib naman po siya ng tubig. Para doon na po yan sa loob ng CR. Abot po dito yung music nila to pair. Andun po yung ibang short nakasampay. Tcharan! So yun nga kanina, may pinuntahan po kami ni Ate Lani. Sabay na din po magpa-print or nagpa-print po ako ng consent form para kay Ate Ezra. Kasi bukas, meron po silang activity nga ano, doon po yung venue nila sa simbahan. So may ano po sila bukas. Ayan, ito po yung pinaprint ko po kanina. Timing po yung pag-message ni Ate Ezra. Uwi naman po kami ni Ate Lani. Ayan, parental consent form. So bukas po yung ano nila. Bali dalawang araw pala mga kapiks. Ngayong araw tsaka bukas. So siguro yung kina Ate Ezra bukas pa. So sa simbahan po yung venue nila mga kapiks. Yung malapit po dito sa amin lang. Yan. San Jose National High School. So yung sa FVMC mga kapiks, tatlo pala silang bata. Tatlong bata, dalawang lalaki tsaka isang babae. So yun nga, yung isang babae, yung natamaan po yung mata hanggang sa ulo. Siguro ano pa, inoobserbahan. Tapos yung isa din po yung sa tinain niya mga kapiks, may tatlong butas daw. Siguro inoperahan na po. Yan, lipad ng lipad po sila kahit mainit. Goy. Piyang! Mamay dangan di da halas. Amo tayo, makakagat ka. Mayo ka mga da, ba hindi na may halas. Natawagan ko yung mamayang. Nagminulag kan baras yang. Takin tatawag, ipiyang, diri pat-pat. Ay, kita ahagawas pat kung okay na pat. So, ayan, get well soon po sa mga batang nadamay mga kapiks. Iba po talaga yung pakiramdam po pag may nawawalan. May nawawala sa buhay na hindi po natin pinaghandaan, hindi po natin alam na kung ano bukas, kung ano ngayon, ganun. Kasi yun nga yung isa doon daw sa FBMC, ayaw sana papasukin ng nanay kasi may masamang nararamdaman. Kaso sabi niya, nagpumilit daw yun na pumasok kasi may papasa daw na project. So yun po yung nangyari. Magulo po ngayon yung ano, yung sinasabing justice. Ang daming ano po mga kapiks.
Madami, yung iba-iba pong balita na, iwan ko po. Kawawa din po yung 15 years old. Kasi kung sa usapan po nilang dalawa, yung 14 years old po talaga yung naghihikayat na matuloy po yung plano nila na magpaano doon sa school. Sabi nila, yung ginawa daw nila is panakot lang. Yung problema is yung panakot naging or madaming nadamay ng mga bata at yun nga may namatay pa. So, yung isa, hakot niya po yung 3 kaso. Yung isa naman po, yun nga ho, nandun daw sa DSWD. So, yung 14 years old talaga siya, yung nag-ano kasi alam niyang hindi siya makukulong or hindi siya madadala sa kulungan. Kasi yun nga, minor de edad pa. Tapos alam niya yung mga, kung ano yung kaso na ganun. Tapos yun nga, binilang po nila kung makulong daw sila ng for example, makulong daw yung 15 years old ng 6 years. O so lalabas daw yung 15 years old, 21 years old na. Okay lang daw sila makulong at least or may nabaril po silang tao doon sa school, mga kapiks. Kung sa kung maintindihan niyo po mga waray, yung conversation po nila talaga, kitang-kita doon or nababasa po namin na yung 14 years old po talaga yung na matuloy talaga yung plano nila. Tapos yun nga yung 15 years old parang naisipan niya muna na pag ginawa natin makukulong tayo, parang nakaramdam din po siya ng takot. Pero inano din po siya ng 14 years old na wag kang mag-alala kasi hindi naman tayo makukulong kasi yun nga minor de edad pa daw. So ngayon kanina duman kami natila ni may ilang parents pa din po doon sa labas ng gate kasi hindi po agad-agad nagpapapasok ng mga parent or estudyante doon po sa San Jose National High School. As in mga kapiks, araw-araw na lang po may nababalitaan na may nasasaksak. Sa ibang lugar naman din po, puro mga bata yung mga suspect. Sabi ko, ano ba itong nangyayari sa ngayon? Sa panahon ngayon, iba-iba na po yung nangyayari. Mas madami po talaga yung mga batang nagiging suspect. Madami po silang pinaggagawang hindi maganda. Napanood din po yung doon sa Cavite, di ba? Mga din po yun, mga bata. Sinaksak siguro yun, yung gamit siguro kutsilyo, hindi kasi maano sa video kasi medyo malabo. Yung iba po wala lang, parang natulala po sila hanggang na may sumigaw. Anuhan po sila, takbuhan. Yung problema is may naaabutan pa rin po yung suspect na bata na babae. Wala. Sugatan pa rin po pagkatapos. So yung dalawa ko po, tinanong sila kung mayroon sila yung yung Zero Blocks ba yun? Iba lang po yung Roblox. Sabi ni Patpat, meron siya daw Roblox pero wala na. Doon sila ngayon sa ML. So siguro yung bata naging spoiled, yung 14 years old kasi yun nga. Rinig ko po dito, broken family daw. Yung pamilya niya hindi nagkakayos-ayos. Yung mga pamilya po ng 14 years old ay mga professional. May nurse, yun nga may mga police, may attorney, tapos dito din po sa barangay nila, may kagawad. Ayan. Kasi yun nga, hindi po parang hindi siguro na disiplina yung bata. Or yun nga na-spoiled.